Mabuhay mga malaya, at sa video na ito ay magbabahagi ako sa inyo ng isang klase ng charm para sa bahay o sa pintuan ng bahay. Kasi ngayon nasira na yung pinaka door charm ko, and naisip ko din na ibahagi sa inyo, and at the same time may nag-request din sa akin na magkaroon nito, kaya gumawa na rin ako ulit. And nagkataon na ghost month ngayon. Although hindi bahagi ng spiritual tradition or ng tradition na pina-follow ko spiritually yung ghost month, pero dahil gusto ko na ring gumawa ng bagong charm, edi sinabay ko na rin ito sa month na to. So pwede nyo itong gawin kahit hindi ghost month. Ito ay maaaring makapag-protect kasi sa mga unwanted spirit. Kumbaga yung house natin o yung bahay natin ay mahaharang nito yung mga kaluluwang ligaw na maaaring makapagdala ng negative energy, or kahit yung mga iba't ibang enerhiya na maaaring hindi angkop para sa bahay natin. So ayan, at ang ginagawa ko ngayon ay pinapausukan ko na yung paligid. Kumbaga parang binibless ko para mas maging sagrado pa siya gamit ang kamangyan. Tapos magpakulo ng tubig, at yung pinakulo ang tubig isasalin natin sa mangkok, or katulad ng gamit ko palayok. So kung wala kayong palayok, pwede kayong gumamit ng kahit na anong mangkok or bowl, basta medyo may malaki ng konti, wag yung sobrang liit. And then, mangangailangan tayo ng kalamansi, 3 bunga ng kalamansi at dahon ng kalamansi. So dito naka-attach naman na yung mga bunga pa sa dahon. So pinagsama ko na silang buo. Basta 3 bunga yung pinaka-kailangan natin. So ilublob lang natin siya sa mainit na tubig. Hindi pinapakuluan ha, kundi yung mainit na tubig lang. And then rosas na may tinik. So kailangan yung dahon ng rose or yung tangkay ng rose is matinik. Kasama din yan, ilublob natin. At syempre, damong Maria. Okay, fresh man or dried, okay lang. Okay, tapos kailangan din natin ng insensong dilaw or insensong ginto. Ayan, tapos ilublob lang din natin siya doon sa ating tubig na mainit. Tapos kailangan din natin dito ng ugat ng lumbayan o ugat ng lagumbay. Pero optional naman to. Kung wala kayo nito kasi medyo mahirap hanapin, ayos lang. Or pwede nyo i-replace ng dahon ng atis or ugat ng atis. Pwede rin magkasama sila. And bawang, ayan, isang buong bawang. Ang gagawin natin dyan is kakalas-kalasin lang. Hindi na kailangan pitpitin o durugin. Hindi mo na rin kailangan itapon yung mga balat. Kasama din siyang ilalagay doon. Pag-iwahiwalayin lang para mas ma-absorb nung tubig yung kanyang properties. Tapos kailangan din natin ng asin. Siguro mga kalahating kutsara to 1 kutsara. Pwede na yon. So ilublob lang natin silang mabuti. And kailangan din natin dito ng alak, pwedeng rum, pwedeng medicinal wine or rice wine. So yan, pwede yung mga ganong klaseng alak para mas mabigyan pa ng pagkakasagrado kumbaga yung ating mixture. So lahat ng mga hinalo natin may ibig sabihin yun. It's for protection and for to empower yung mixture. Tapos yan, minilublob ako na kulay pula, ribbon yon na kulay pula. Kung wala kayong ribbon na kulay pula, at least kahit anong tela na pula na gupitin nyo lang ng pahaba kasi ibabalot natin yan later. Anyway, makikita nyo yan mamaya. So pausukan lang din natin ulit siya ng kamangyan. And habang ginagawa ko yon, nag-prepare na ako ng dinurog na asin at dinurog din na insensong dilaw. Tapos hinango ko na rin yung mismong kulay-pula na ribbon. Tapos yung ribbon na yun, yung pinagbabara ng ribbon, pwede nyo na yung itapon. So kailangan nating gumamit kasi ng bagong mga halaman ngayon. So before that, lagyan muna natin yung hinango natin na ribbon o tela ng glue or paste yung isang side. So siguro mga 1 yard ang kailangan, o depende sa kung gaano kalaki yung paggagamitan natin. Mamaya makikita nyo kung ano yung tinutukoy ko. So basta lagyan muna natin siya ng maraming glue or paste.
Hindi naman yung sobra na nag-uumapaw na, pero at least good enough pala na makover yung mga bahagi ng ribbon na pula. Basta yung one side lang, hindi yung dalawang sides. So yung one side, punuin natin ng maraming glue. Tapos yung ating dinurog na hindi na pinakita sa video na to, yung dinurog na asin at ng tag nito, yung insensong ginto or dilaw, ibudbud natin siya dito. So, kung ilan yung yarda na ginawa ninyo, ganun din kahaba yung pagbubudbura ninyo. Make sure na marami-rami kayong mailagay kasi yung ibang part dyan makakalas. So, pwede nyo siyang patuyuin para medyo kahit papaano ay nakadikit na siya. Basta as long as medyo dami-damihan natin ng konti para kumapit talaga siya doon sa ating tela. Yung asin at dinurog na insensong dilaw. Magkasama yun ha. Tapos gagamit tayo dito ng metal ring. Hindi natin pwedeng gamitin yung plastic. So metal, kung meron kayong ganito na para siyang bracelet, pwede yan. Pero kung wala naman, pwede kayong gumamit ng alambre. Doblehin nyo na lang para matibay siya. Gumawa kayo ng pabilog na magkakasya sa doorknob. Tapos yan, bagong kalamansi, dahon ng kalamansi at damong Maria. Hindi yan yung nilublob natin ha, kasi pwede na nating itapon yun or ilibing yun sa lupa. Tapos lagumbai or lumbayan root. Again, pwedeng ka gumamit ng ugat ng atis or dahon ng atis kung walang lagumbai or lumbayan. Pwede rin combination. So yun, ang gagawin natin, itali lang natin yung mismong ribbon, tapos yung pinagdikitan natin, yun yung pinakailalim or parang nakataob kumbaga doon sa metal. Tapos ibabalot lang natin yung damong Maria, dahon ng kalamansi, yung lumbayan or ugat ng atis or dahon ng atis kung yun nga, or combination ng mga nabanggit ko. So iikot-ikot lang natin siya hanggang maipit natin yung mga dahon na to at buuhin natin hanggang marating natin yung kabilang side or kabilang dulo ng ring. So ngayon kasi pinagdudugtong-dugtong ko yung dahon ng kalamansi, yung lumbayan, tapos pati yung damong Maria. So ikot-ikot lang yan at gawin nating medyo mas secured siya, kumbaga tibayan natin, hatakin nating mabuti. So normal lang din na malaglag yung ibang pinagdidikit natin, okay lang yan, walang kaso. Pag na-reach na natin yung pinakadulo, itali lang natin siya ng mabuti at syempre gupitin natin yung sobra. So, ayan na. Tapos na ang ating door charm. So, pausukan ulit natin siya sa kamangyan para sa pagbibless. Although, after nito, meron pa akong personal traditional blessing na ginawa. Hindi ko na pinakita dito kasi private ceremony ko na yon. Pero, yun nga, kung kayo naman ang gagawa, pwedeng pausukan nyo lang ito ng kamangyan. At ayun na, pwede nyo nang isabit sa doorknob. Make sure na ang doorknob na pagsasabitan ninyo ay yung nasa labas na bahagi ng bahay. Ayun lang mga malaya, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.